May buntag natong tanan. Promotor ko ni Pastor George. Mga pastora lang. Kanya si Pastor George, ingnan ko niya pag andam-andam. So, itagaan tag chance nga makadugang ta kay after ani maniudto pa man kuno. Then sa hapon si Pastora Lorna o si Pastora Litorha. Kan sa talay or member me or under me ni Pastor George. With this, kaning Pastor Litorha, Pastora Lorna. So actually, pakapin ra jud ako. Kumbaga, mudugan lang ko sa topic nga to about dignity, no? So, okay pa ba ang tanan? Amen. Yan, nakakauna. Timo ka. Sige, salamat sa Ginoo. Padayon lang ta sa atong topic nga about dignity. So, salamat kayo ni Sis Beauty sa iyang nahatag nato nga pagtulunan. Importante kayo ning dignity because we are created in God's image. Motoy atong nakuha no nga topic or pagtulunan. So, a woman with dignity, ako padayon na unsa may dignity. Sa Binisaya, mao ni siya ang kaligdong or sa Tagalog karangalan, which is mao ni siya reflection nato as mga anak sa Ginoo. Now, or built in or inborn, no? Worth and honor bestowed upon human beings because they are created in God's image, implying that every person is sacred, no? Sacred ta, and deserving of respect. So kita day tanan mga kababainhan, even mga kalalakinhan, no? Nga nagkinahanglan, we deserve respect. Deserve yuta og respeto sa atong isig katawo. So, in Proverbs, mugamit ta sa pulong sa Ginoo. So, sa panultion, in Proverbs 31, 25 to 31, ningon dire, sa Binisaya, atong basahon, no? Husgan siya o gitahod sa katawhan o dili mahadlok sa umaalabot. So, kita di ay mga kababainhan, husgan ta o dili ta mahadlok sa atong future, unsay atong kaugmaon. Kay ang Ginoo ga provide nato tanan, di ba? So munay atong gunitan. Kinsa pa bay nabalaka diri sa atong kaugmaon? Sila wala diri no, tas pikas. Okay. So ningon diri sa 29, inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug manggiloy-on siya. So nature na di ay sa usa ka Kristohanon ang manggiloy-on. Amen. Okay. So ningon pa diri, pugihan siya ug kanunay nagtan-aw sa mga kinahanglan sa iyang banay. Ibig sabihin dili ta pasagad nga mga inahan or mga kababainhan. Kita adunay abilidad. Kita adunay diskarte, no? Kabaluta kung unsay atong buhaton para sa atong pamilya. Mao kanang ginatawag nga modelo nga inahan. So ningon diri, gimahal ug dinayig sa siya sa iyang mga anak ug gayigon usab siya sa iyang bana. Okay, ginadayig ba mo sa iyong bana? Ginarespeto ba mo sa iyong mga anak? Amen. Wala na diri to naspikas. Amo ba no? Nga wala ginadayig or wala ginarespeto. Sad to say, my testimony, I was an abandoned wife, no? So dugay jud ko sa abroad, giabandon ako sa akong bana. But it doesn't matter, it doesn't mean nga ako pinasagdan sa Ginoo. God is giving me grace. I can declare that I am greatly blessed. I am highly favored and I am deeply loved by the King of Kings and Lord of Lords. So kita di ay, kung naay mangutana nato, naay mangumusta nato, kumusta na day kasis? Ang atong tubag dili, dita mayon nga, mas gihapon, nag-antos, sa kalisod. So, wala ni mong gipanghambog ang imong pagkabulahan. So, may mangutana usog, mo sa tapagtubag. I am greatly blessed. I am highly favored. I am deeply loved by the King of Kings and Lord of Lords. Dapat makita nila ang excitement nato, no? Nakita anak sa Ginoo pinasahi nga
panalangin ang atong madawat. So, padayon ta, ingon siya dire. Ang kaanyag sa babaye, malinlangon o dili mulungtad. Kani, no, mga fake nga mga beauty. Wapa lang kung magpa-make up. Wapa lang kung ato ni Belo. But, ang tinudan na nga kaanyag sa babaye, unsa gani, mulungtad. Apan dalaygon ang babayeng nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Muni importante nga aduna tay kahadlok sa Ginoo. Dili ang atong outside na beauty, ang atong kaanyag sa gawas, kundi naa tay kahadlok sa Ginoo. Naa ba nato na diri tanan? Amen. So, the last verse ningon siya diri. Dahiga siya sa tanan niyang gibuhat. Angay siyang tahuron sa tanan. Dapat maudyo di ay ni atong madawat, deserve jud di ay ta. Nganuman nga ang uban di man tahod nato. Nganuman nga ang uban mo sakit nato. Sa leksyon or sa topic ni Sis Bewley, ningon diha nga we have to be kind to one another. Unsa gay itong imong gingon sis? Embrace the imperfection of others. Kay mauma na siya, tahura siya, respetuha siya. Ang importante nga mahal ta sa Ginoo, ang importante nga we are blessed. Na kita ginapanalanginan sa Ginoo. Kay mao kana ang dignity sa usa ka babaye. So katong mudaot nato, ato ra na siyang iampo sa Ginoo. Amen. Okay. So, ningon dire. Unsa man, what does Jesus teach us about dignity? So, unsa man ang pagtulunan nga gihatag ni Jesucristo kanato about kabahin sa kaligdong or karangalan. So, mugamit ta sa verse, the story of the Samaritan woman. Nakahibalo ta ani, di ba, ang story sa Samaritan woman. Now, to have a background, ang Samaritan o ang mga Jews, wala dyan na sila'y maayong pagkasinabtanay. Daghan kay silang mga diferensya about the principles of their beliefs. So, ang mga Samaritano nagtuo nga ang ilang ampuan mao ang Mount Gerizim. Ang mga Hudyo nagtuo nga dirit sila moampo sa Mount Zion. So daghan kay sila nagkalain-lain nga mga pagtuo. So nagka-divide sila. Mao na dili sila in good terms. Kita in good terms ba sa tanan? Dapat lang. May iglesia ni Kristo man na, masaksiliho pa man na, dili na pwede makidebate nila. Ang babae nga dunay dignity, na dignidad, mo respeto. Dili ta makiglanis, dili ta makig-away. Ang atong focus is to share the salvation. Ang pagsangyaw sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. So kung di sila maminaw, okay, pasagdi lang, respeto. Kung nag-iingon ni Sis Bewley, kung naatay respeto sa usag-usa, walay gubot ang kalibutan. Diba? Di na tayo magkinahanglang pulis. Di na tayo magkinahanglang barangay. Wala na ikiha-kiha. Apa nagsugod diri sa dili maayo nga pagtinagdanay tungod kay lahi man ang iyang prinsipyo, lahi pod ang imong prinsipyo. And to have a woman that is full of dignity, musabot, muhilom na lang ta, magpakumbaba, magpainobsanon. Okay. So, unsa day ning kabahin pagtudlo ni Jesus Christ about sa kaligdong? The story of Jesus and the Samaritan woman is found in John chapter 4 verse 1 to 42. Dili na lang nato ni basahon kay limited atong oras, but I know nga nakahibalo na katanan about ani nga story. So, Jesus broke with societal and religious customs to honor the dignity of the Samaritan woman. So imagine, no, si Jesus Christ mismo, iyang gibuak ang division between the Samaritan and the Jews. No, iyang gibuak ang mga religious conflict. To love one another, ningon siya. Contribute to the needs of others. Ningon si Sis Bewley ganina, paminawan ninyo kung sige kinahanglan na pwede niyong matabang or
ano man, mo ni ang reality. Na humana ang eleksyon, pero ang mga member, hangtod, mas katuig, gaaway pa. So kung kinsa yung butuhan, leave it to yourself. Ayaw pag, hindi mo itong butuhan, kay kanila, dito o lagi na ako, ayaw lagi dito o ato niya. So kung mahimo, darita, we will live peaceably. Walay away. Kung mauna yung butuhan, let her, give her the freedom. So ayaw siya pugsa kung sa iyang ganahan, kung kinsa iyang nasa kasing-kasing. For me, no, I will vote that person or that candidate. I will know only by myself. Mas maayo nga ako rin nakaibalo. Para wala ko'y kaaway, walay mo, sukna na ko pagkahuman. Okay, peaceably with men. Ano pa? Oh. You are holy for you are God's temple and God dwells in you. So all Christians are one in Christ Jesus. Mo ni giingon ni Sis Bioli ganina. Usara ta diha ni Kristo. Okay. So back to the story of a Samaritan woman at the well. Jesus broke the religious barriers to treat her with dignity. Imagine kay balo si Jesus nga kaning Samaritan woman is the outcast. Wala na siya giila gani walay pwedeng makig-istorya nga Diyos dito sa mga Samaritan woman. Mo nang nangutanang iyang mga iyang mga tinun-an. Nganong nakig-istorya man kaato niya? So, gipakita ni Jesus Christ, no? Iyang gihatag og example that woman deserves respect and dignity. So acknowledging her as an individual and offering her a spiritual encounter that transform her life, ultimately making her a powerful evangelist. Di ba pagkahuman ato, iyang giingnan ang babayi, nga yes, wala kay bana. Kay naa kay, gikauban karon ikapila na kay itong lalaki, ug dili ka mo kasal. And that woman encountered the thirst of her spiritual. So, ang pagkauhaw niya sa espirituhanon, natagbo ni Jesus Christ. Kita ba, matagbo ba nato ang mga kauhaw sa atong mga kaigsuunan diha sa spiritual or sa kabahin sa espiritu? O di kaya, dili nato sila madala sa church. Kay looking at us, maglantaw ra sila nato. Dili nato sila madala sa church. Kay wala ka nato, wala ta nagpanginabuhi nga dunay dignity, na ay dignidad, na ay kaligdong. So we must be very careful, examine ourselves. Madala ba ni nako kung ako ning imbitaron sa church? Adun puno ba ko sa dignidad? Puno ba ko sa kaligdong? Matakdan ba ni nako or matakdan ni nako pagkamarites? Okay, so padayon ta. Ningon diha. Jesus, a Jewish man, initiated a conversation with a Samaritan woman. Gisugdan jud ni Jesus Christ ang pakig-istorya sa babayi. Iyang gibuak ang mga religious barriers nga dili pwede makig-istorya. But nakig-istorya siya, nag-initiate siya. Kita mo initiate bata o nang taw ta ani niya, ay dili siguro nimo tuo Ginoo di lamang ko mo share ani. Ana bata, mo pili ba tag tawo nga atong shiran? Sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dapat wala tayon ana. Everybody deserves the salvation. Everybody deserves to hear the good news. Unsay mayong balita? Nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabuhi pag-usab. Kung makita sa katawhan sa atong isig katawo ang pagkakristohano nato, definitely we will become a good evangelist. Dili lang mga pastora ang pwedeng mag-evangelize. Kita tanan. We have God commanded us to share, to preach the gospel to all. Walay gingon dirira o dito ra, to all. Kumuyuntan all, everybody. Have we done that to our family? Ang atong pamilya nakadungog na ba sa kaluwasan? Nga atong nadawat nga libre. Make sure nga nakadawat sila na
nadawat nila ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo na si Kristo mao lamang ang atong manluluwas. Okay. So, gisugda ni Jesus Christ ang conversation with that Samaritan woman. Mao ni siya lay mga group no nga ginalikayan jud sa mga Hudyo. And acknowledging her as individual, gidawat or gitanaw ni Hesus Kristo nga kaning babayhanan ni, although Samaritan ni, although outcast ni sila sa society, but she deserved to have that good news nga makadawat siya sa maayong balita. O, unsay naitabo, Jesus didn't treat her as an outcast based on the ethnicity, gender, or past, but instead saw her as a person with a thirst of spiritual truth. Now, usually kita, ilabi na kita mga kababayinan, aduna kita dakong purpose dire sa church, sa society nato, na atay purpose, wala ta gibuhat gipanganak lamang sa Ginoo for nothing. Musimba lang o madomingo and that's it. Na ata bawat usa nato importante. You have to be reminded nga matag usa ka nato na ay purpose. Kung kanang purpose kinahanglan ma-serve, ingon si Sis Beauty ganina, kadtong gikuha na sa Ginoo katong nangamatay na. It could be na humana ilang mission, or it could be wala nila tagda ilang purpose or ilang mission diri sa kalibutan. So make sure na before ta mobalik sa Ginoo, na serve na nato atong purpose. Amen. Okay, mupura niya akong topic, no? So direct and respectful dialogue. Na, diri jud ta niyon si Sis Beauty ganina, no? Kanang pain jud ta mo ni atong mga shortcomings, mo ni atong mga weaknesses. Because honestly speaking, as a human being, especially ang mga babayi, lahira tas lalaki. Ang lalaki usa ra ka istorya, ang babayi kapila. Kadaghan. Usually, nahuman na natong istorya, na-realize nato isayop man to. Dili naman ma-erase. So, ang atong dila kuno, ang pinaka-delikadong parte sa atong lawas, the deadliest weapon. Once nga makaistorya na ta, dili na ma-erase. Dili man na siya pareha sa messenger nga ma-delete pa. So, be careful. We must be very careful. So, Jesus engaged a meaningful conversation with her. So, imagine, no, naghatag siya og conversation. Uno, pakigistorya nga mahimong meaningful. Kita, ay maujud ka. Kay katubitaw, gay magkagulo, adi marang, mayroon, maujud ka. So, walay meaning ang atong istorya. Dapat meaningful ang atong istorya nga magpabilin ngadto kaniya. Ang kaayo sa Ginoo. Abi ni Moses, ang kaayo sa Ginoo. Grabe jud. Di jud ko katuo ngayon anak ko kapinangga sa Ginoo. Rather than ay katumang gud siya, mao man gud ni nahitabo, kay mao man gud to. So wala nay pulos ang atong gihatag dito nga istorya. So we must be very careful. We have to have a meaningful conversation like the Samaritan woman with Jesus Christ, asking her for a drink. So, nangayo siya og drink. Mao ni ang pagsugod ni Jesus Christ, tagai ko sa tubig. Para makasulod siya sa spiritual na mga butang. Okay? Sa dihang nangayo siya og tubig, Jesus Christ was able to reveal or reach inside, nakasulod siya sa kauhaw, sa spiritual nga mga butang dito sa babayi. Unsay giingon sa Samaritan woman, ikaw sa kahudyo, mangayo ka og tubig nako. So, God shows respect and valuing her as a person, offering a transformative encounter. Jesus revealed himself as a Messiah to the woman, offering her a living water. So, unsay padayon diyan ni Hesus Kristo, niyon siya, kung kahibalo pa lamang ka, nga pwede tikaw tagaan og tubig, nga dili nakauhawon. So, giliteral ni pabiling sa babaye, sa Samaritan woman, ha?
saan niyo paghatag na og tubig nga wa man gani kay Kabo. or Timba. timba. So literal, usually mga kaigsuunan, if we don't have spiritual, no, patay ang atong espiritu, dili jud ta makasabot about spiritual things. Bisan pag lawyer ka diha, bisan pa o unsa ka kataas imong profession. But when it comes to spiritual things, we have to ask the guidance of the Lord that the Holy Spirit will reveal the spiritual things. Kabantay mo, bisang mubura atong grado, pero makasabot ta, even John 3:16, for God so loved the world. Pero, ihatag na dito sa uban, nga patay ang espiritu. Dili dyan na sila kasabot, bisan pa og abogado na siya. So, dili na itong mahibalaan. Kita uhaw ta sa espiritual nga mga pagkaon o mga pulong. It's because we are alive in spirit. Amen? Amen. Okay, so niyon dire. Why did God give us dignity? Nganong gitagaan man ta? O kaligdong sa Ginoo, unsa din siya ka-importante. So human dignity originates from God. Mauday na nga gitagaan ta og kalig-on, kaligdong. Tungod kay gikan diay sa Ginoo. God, the dignity originates from God. Asa gikan ang kaligdong? Ginoo. Gikan sa Ginoo. Definitely God will give to us because we are created on His likeness, on His image. So kung unsay anaa kang Kristo, unsay anaa sa Ginoo, nausab ka nato. Amen ba? Amen. So, because we are made in God's own image and likeness, makita nato na sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27. But again, di na nato basahon. So, human life is sacred because the human person is the most central and clearest reflection of God among us. So, muni klaro, tanawa imong tupad. That is the image of God. Nakita ninyo, so dili ta pwedeng manaway. Kay image na sa Ginoo ang imong isikatawo. Dili na pangal. Amen. Gidawat na ninyo, dawato na nato, nga we are the image of God. So, because we are the reflection of God and the purpose of dignity. Na, ang purpose dahil sa dignity, unsa man, is the right of a person to be valued and respected. So ato ning katungod nga kita di ay irespeto o tagaan og value. Amen. So ayaw mo pag-ingon, ay ingon ani ra manggug ko, ay di ko kabaluan na, kay kuan ra man ko, ultimo ra man ko, ay grade 1 ra baya ko, wala jud ko ka eskwela, ay di man ko kabaluan na, wala man ko'y parihan nimo, wala man ko'y wisdom nga parihan nimo ang gihatag sa Ginoo. No, kay niingon diha ang dignity, ang kaligdom gikan sa Ginoo, definitely inborn na nato sa pagpanganak pa lang nato, pagpangimugso pa lang nato, naa na uban ka nato ang kaligdom. So dili nato iubos ang atong kaugalingon kay gihimo kita diha sa dagway sa Ginoo. So kung atong ipaubos atong kaugalingon, samara nga gipakaubos nato ang kahimo nato. So from now on, kung pangutanon ganita, kumusta man ka sis? Unsay tubag? I am very blessed. Unsa man na sa Binisaya? Sis? Gipanalanginan ko sa Ginoo. Gipangga ko sa Ginoo. Gihigog na ko sa Ginoo. Gipaboran ko sa Ginoo. Anak ko sa Ginoo. Oswagod. Mauswagon ko. Ya. Dapat mao na itubag. Para ang makaduog nato ay matakdan. Amen ba? Kinahanglan nga makatakod ang atong kinabuhi. Amen. So, ang approach ni Jesus Christ, mauni, dito sa Samaritan woman. Jesus didn't try to fix her. Wala niya ayuhang babayi, wala niya ina nga, ikaw daghan kag
Kapuyo, di pagminyo sa, then balik diri nako. Walay ingon ana. Ikaw kay makasasala ka, hala dipuisen mo galingon pag tinarusa, dayon mo ari ka nako. Wala. Jesus didn't try to fix her or make her feel ashamed. Wala siya pakaulawi sa Ginoo. Muna importante, kung naatay kaigsuunan nga nakasala, dili nga to siya pakaulawan. Kay si Jesus Christ mismo, wala ganin niya pakaulawi ang babayi, ang Samaritan woman, in spite sa iyang gibuhat. Itawa sa tay katungod nga mo pakaulaw sa atong isig katawo. Amen. Instead, kung sa gibuhat ni Jesus Christ, He approached her with compassion and kindness. So atong dawaton or atong tagaan o paghigugma, maggiloyon, compassion, pagkamaayo, allowing her to see her own worth and potential. Nakita sa Samaritan woman, ako di ay pinangga, di ay kuning Messiah, di ba? Nikaw siya, are you the Messiah? Yang ipangutana si Jesus Christ. Kaya ang nature or attribute sa Messiah is naa kang Jesus Christ. So kay balo siya kung unsa ang characteristics sa usa ka Messiah. So are you the Messiah nga among gihulat? Sukad pa ni kaniadto. So maunay nakita sa babayi nga gitagaan siya og importansya. Kung kini makita sa atong mga kaigsuunan. Imbis na siya ay huna-huna, maghikog na lamang ko kay muramang ko gidaog-daog. Ay mapalayo na lang ko kay wa may nagmahal ka nako. Pero kung imo kining napakita kaniya nga na siya potensyal, na siya value, na siya importansya, ma-lift up ang iyang kaugalingon, madasig siya. Kay kita nga mga kaigsuuna ni Kristo, kita nga mga anak ni Kristo, dapat kita ang magdadasig. Dapat kita ang magdala para mo daghan mo multiply. Dili tong wala na siya ni Simba. Tungod niya. Nahimo na tang stumbling block. So, kita nga magdadasig, kinahanglan makita diri kanato ang kaligdong nga gihatag sa Ginoo diri kanato. Again, built in na. Inborn na nato, naa na kanato. Ato na lang nang i-switch on. Kundi nato i-charge atong cellphone noon sa man, mamatay. Malubat. Para di ta lubat, para ma-switch nato ang atong energy as a Christian. Ang pulong sa Ginoo mo'y atong pagakanon every day. And we will remind ourselves nga kita adunay kaligdong, nga kita adunay purpose, nga kita adunay karangalan, nga kita adunay value, na ata importansya, no? Wala na nagmatter sa imong edad, wala na nagmatter kung maayo ba imong sinina, kung naka-eskwela ka ba, kung professional ka ba, kung dato ka ba. Ang kaligdong again naa na kanato, inborn kanato. Amen. So napay oras? Okay pa? Amen. Thank you. Okay, so amen. So asan ako? Yes, here. So mo to'y approach ni Jesus Christ nga gihimo. Amen? So, here are the example. Having a woman of dignity. Nana to'y gi-example ganina, mga karakteristik, no? Nga, gihatag. Gi-example para masabtan yun nato kung unsa ka importante ang kaligdong, kung unsa po ang purpose sa kaligdong dili sa atong pagkatawo, pagkaanak sa Diyos. So, example, treating everyone with respect. Gi-mention ni Mrs. Bewley ganina. Now, ang respeto sa matag usa, we deserve it. But, kung naa siya kaugalingon nga prinsipyo, ato na siyang sabtot, kaya naamantay kaligdong, especially kung dili, parihan na to. I mean, kung lahi ang iyang pagtuo. Makita na niya nga mas
maayo di ang inyong pagtuo. Kay dili man mo gubot. And remember, parents, especially mother, you are the first teacher in the house. The result mostly, no, dili lang jud all. Mostly, ang resulta sa atong mga anak, mga kinaiya sa atong mga anak, nagagikan sa atong disiplina. Amen. So ayaw basula ang inyong mga anak. Bulunyagon jud ka kayo ako pabalog asa kaniliwat. Alangan magsasilingan. O may mo ka, liwat jud ka ni kung imong uyuan. Liwat jud ka sa imong lolo, sa imong lola na ato nang gipasanginlan. Which is kita may unang nagtudlo. Mo bitaw na nga first word sa atong anak, mama, o di ba papa. Wala ningon lolo, lola, tiyo, tiya, ate. Ang sinugdanan mo ang mama. Kasagaran mama, mami, nanay. Kay ikaw man ang nagmatuto sa imong anak. So, the first teacher kita nga mga ginikanan. So make sure nga atong nahatag nila ang maayong pagtulunan, ang maayong disiplina. But sad to say, nga bisan pa sa atong gibuhat nga adyoy suwail nga anak. Motong anak. Again, ang tanang butang giadlaw sa Ginoo nga may tabo for a greater purpose. No. Ang importante nga naatay Ginoo nga madangpan sa tanan. Amen. So, ang sunod ningon diha, maintaining composure in difficult situation. Ningon si Sis Bioli ganina, nga bisan pag nagpanik, naa paghihapon ang kakalma. Ako fail ko ani, kay dali na jud kong matarantar. Ug naay sunog, ug naay disgrasya, ayaw jud ko ninyong tawga, kadi jud ko katabang. Motikig ko, gayon di jud ko katabang. But again, kinahanglan na adyo da ana, no? Kalma. Kaya nga naman, kung kalma ta, makauna-una ta, maayong pamaagi, di ba? Kung dili ta kalma, makabuhat ta og dili, maayo nga desisyon. So again, we will exercise calmness in spite of the difficult situation. Katawa si Sis. And then, yung diri, value and personal autonomy and privacy. Manuktok. Yes. Sorry sis, kay mo mapoy akong na-topic. So ako aning follow up para di jud mo malimot kay review lang. Okay. So tama na, privacy. Need jud ta og privacy. So ato we deserve that. Dili na ingon nga selfish na ka kaayo. Arte ra jud ka kaayo. Kung di ka mukaon ana, pasag dailan jud na siya. Kaya kung bago daghan jud kog pagkaon nga dili kanon. So, kung ma-misinterpret na ito, kaarte niya, uy. So, atong irespeto kung dili siya layhan. Okay? And, ningon dire, okay. Ang akong final nga word or message kay I only prepared a short message to God, and most of the topic na discuss na ni Sis Bioli. Kato additional na lang ako ato about the Samaritan woman. Now, as a Christian or anak sa Ginoo, kita nga mga suga, okay, suga, no, kay ang lalaki kuno haligi, but we are the light. Kita nga mga babayi. That's why gitawag ni og women's conference. Kay importante kayong atong role diri sa church, diri sa society. Importante kayo. Niadtong unang panahon ng mga babae dili pwede mo istorya, no? But kung dili ta mo cooperate, dili ta mo tabang, dili magmalampuson ang usa ka mga organization, even church, without the help of the woman. Even sa lalaki, kung wala siya asawa, kung kainusara siya, lahi ra jud. So, we must know kung unsa atong role, kung unsa ang atong purpose. As a woman, we are the light. Kita ang mga suga sa katawhan. So, makita na diri ka nato. Amen?
makita karon diri ka nato, wala pa nato nasabti ang kaligdong nga gihatag sa Ginoo nga naa na daay ka nato. And through listening the word of God, we will learn kay habang buhi ta, mintras buhi ta, dili ta mahuman sa pagtuon. Every day, naatay makatunan. So, sa atong pag-attend karon sa Women's Conference, dako taog na naduga nga pagtulunan. Kay dili ni pareha sa Sunday service. Lahi ni siya nga pagtulunan. This is especially sa mga kababainhan. Mo ni nga usually ang mga speaker good karon is mga babayi. Amen. So again, I encourage all of you to participate, to do your role, ang atong purpose diri sa church, sa society. Nakita ang mga suga, nakita ang mga role model, mga modelo ta, modelo as a Woman. babayi nga puno sa kaligdong. So, salamat once again, salamat sa time na inyong gihatag. Thank you sa inyong presensya na inyong dyan yung gitagaan, dyan of priority. Ang uban rin, lagyo pa si Mary, si Ann. Mo pa yung pagabot? Ganina? Okay, wakong kita mo, sorry. So again, thank you so much. And to God be the glory. In Christ Jesus. Amen.